Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating itutuloy ang series na The Power of Vision. So ito na ang huling araw ng series na ito. Nawa tayo ay nagkaroon ng malinaw na pagkakaalam kung ano nga ba yung vision natin sa buhay o kung ano nga ba yung mga gusto nating gawin sa buhay. So, vision unites us around Christ's mission. So, Matthew chapter 28 verse 18 to 20, sabi rito, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always, to the very end of the age. Sa Tagalog, at lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa akin sa langit at lupa. Humayo nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. At narito, ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw, hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito. Siya nawa. So ito yung sinabi ni Jesus sa mga disciple niya, sa mga apostol niya. I mean sa mga disciple niya, sa mga iiwan niya sa lupa bago siya umakyat sa langit. So yun nga, 'di ba namatay si Jesus, ikatlong araw nabuhay ulit, tas yun, bago siya umakyat sa langit, yan yung sinabi niya. Sabi niya, lahat ng kapamahalaan ay binigay na sa akin sa langit at lupa. So lahat ng authority, ng otoridad sa langit at lupa ay kay Kristo na. Siya na ang, kumbaga parang sabihin natin, siya na ang boss. Something ganon sabihin natin. So ngayon, teaching, sabi rito, unang-una, Christ's vision is to transform the nation. So sinasabi rito yung vision ni Jesus, yung gustong mangyari ni Kristo. So sabi rito, Christ's vision is to transform the nation. Ang vision ng Panginoon, ang vision ni Kristo ay lahat ng nation, lahat ng bansa dito sa mundo ay matransform. Matransform sa mabuti or sa way na nagpupuri sa Panginoon. Siguro yung lahat ng bansa, walang kasamaang nangyayari, lahat ng bansa, puro kabutihan, yun yung vision ni Christ, yun yung vision ng ating Panginoon. So sa ikalawang teaching na sabi rito, Christ's vision is the mission of all disciples. So yung vision ng Panginoon, yung pangarap ni Kristo, yun yung mission, yun yung ibinigay niyang mission sa mga disipulo niya, sa mga nananampalataya sa kanya. So yun nga, una-una, di ba sabi, ang vision ni Christ, lahat ng tao dito sa mundo, lahat ng bansa dito sa mundo ay maging tagasunod niya, and yung gawain na yon, yung vision na yon, trabaho yon ng mga disipulo niya. Trabaho natin yon. Tayo ang mga disipulo niya. So dapat sa mga buhay natin or sa mga kaibigan, sa mga nanay, tatay, pamilya, dapat may disciple natin sila. Dapat maaya natin sila sa piling ng Panginoon. Kung meron tayong mga kakilala sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Kristo, gawin natin, kumbaga hikayatin natin sila sa salita ng Diyos, dahil yun yung mission natin na ibigay ng Panginoon. So sa ikatlong teaching na sabi rito, Christ's vision is destined for victory. Ang vision ng Panginoong Jesus, ang pangarap ng Panginoong Jesus, ang gustong mangyari ni Kristo, yan ay victory. Kumbaga sa dulo, yan ay panalo tayong lahat dyan. Yun yung sinasabi rito, na dahil totoo nga naman, dahil kapag lahat ng bansa ay naging tagasunod ni Kristo, syempre mawawala na yung kasamaan, mawawala na yung pagpatayan, yung mga pang-aabuso, kung ano-ano. So Christ's vision is destined for victory. Lahat tayo panalo
sa vision ng Panginoon, sa gusto ng Panginoon. So, punta tayo sa application. Paano nga ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi rito, love our country and fight for corruption. So, yun, mahalin natin yung bansa natin. Dahil yun nga, ang unang-una, sabi ni Jesus, matransform, mabago lahat ng bansa. So, magsisimula sa atin yun. Magsimula sa'yo na mahalin mo yung bansa mo. And yun nga, yung mga corrupt, sama-sama nating patayin, ganun, sama-sama nating labanan para sa ikakaganda ng ating bansa, ng Pilipinas. So, sa ikalawang application na sabi, preach that Jesus is Lord over all things. So, yun nga sinasabi ko dito, di ba, lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na kay Kristo, mapalangit man yan o mapalupa man yan. So, preach, kumbaga, ipagkalat mo sa buong mundo, sabihin mo sa lahat ng tao na lahat ng bagay dito sa mundo ay pagmamayari ni Kristo. Na lahat ng nag-e-exist dito sa mundo, si Jesus ang may-ari niyan. Si Jesus ang Lord niyan. Siya ang namamahala niyan. So, sa ikatlong teaching application, sabi rito, believe in the triumph of Christ. Maniwala tayo, magtiwala tayo sa katagumpayan ng Panginoon na, syempre, si Jesus yan, Panginoon natin yan, magtatagumpayan. So, yun yung kailangan natin gawin. Magtiwala tayo, panghawakan natin na sa huli, walang makakatalo sa Panginoon natin. Yung gusto mangyari ng Panginoon natin matutupad. So, kailangan natin maniwala doon. Kailangan nating panghawakan yun. Na balang araw, si Kristo lang ang maghahari dito sa mundo. Matutupad yung gusto ng Panginoon. So, yun lamang po. Napakarami kong natutunan sa linggo na ito. Maraming salamat. Glory to God.